Muli isang magandang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating morning devotion, a ministry of Countryside Baptist Church from the commentary works of Dr. Bob Utley from prebiblecommentary.org and Bible Lessons International. So tayo po nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong yugto ng ating pag-aaral. So tayo po ay nasa Mark chapter 1 verse 8. Lord willing, we will also discuss the following verses. Okay, basahin po muna natin ang Mark chapter 1 verse 8. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. So we thank the Lord for the reading of His Word. So tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. Sa pagkakataong ito na kami pong muli ay makapag-aral ng inyong salita, dalangin ko ang inyong pagpapala sa bawat isa. Sa mga taga-subaybay ng broadcast na ito, dalangin ko ang inyong pagpapala sa kanila na kayong patuloy na gumabay sa bawat isa sa araw na ito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so salamat sa Panginoon at tayo po ay nakakapagpatuloy. Let's look at the first phrase, binabautismuhan ko kayo sa tubig. As we can see, John the Baptist is a prophet in transition to the new covenant of the Lord Jesus Christ. No? So siya yung transition, preparing the new covenant community. Tandaan, ang bautismo ni Juan ay paghahanda, it's a preparation, it's a preparatory material to the coming of the Lord. Hindi ito tumutukoy sa Kristiyanong bautismo. So it's not yet the Christian baptism in the dispensation of the church. Na dahil si Juan ang huling propeta ng lumang tipan. As we can see on Luke chapter 16 verse 16. Ang kautusan at ang propeta ay hanggang kay Juan. So speaking of John the Baptist. Mula noon, ang magandang balita ng kaharian ng Diyos ay ipinapangaral at ang bawat isa ay sapilitang pumapasok doon. So yun yung nakikita nating na transition point doon sa pagpahayag ng ebanghelyo. Okay, no? So tingnan nga natin sa ibang salin. Medyo negative yung connotation eh. Ayan, forces his way into it. Talagang yun sapilitan yung term na ginamit eh. No? Okay, so ganun pa man, my point is that John is the last of the prophet according to Luke. Hanggang kay Juan. And then from there, there's this point, transition point, that the good news or the gospel of the kingdom of God is preached. Okay? So John the Baptist preaching of repentance is a preparation to the new covenant preaching, new covenant good news or the gospel of the kingdom of God. Ito'y isang panandaliang mangangaral rather, referring to John the Baptist, hindi ang unang ebanghelyong mangangaral. No, also in Acts chapter 19. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Episo, mga Hudyo at gayon din ang mga Griego, at sinidlan silang lahat ng takot at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Okay? So, I don't know if I'm quoting minsan kasi na misquote ko yung So, ito yung pangangaral, no? On the context, tingnan natin yung heading nito. Of the son of Sceva. No, panahon na to ni Pablo, no?
Ayan. Siya ay tulad ng mga sipi mula sa Isayas at nag-uugnay sa lumang kasunduan at ang bagong kasunduan, the Old and the New Covenant. John the Baptist is a transition prophet from these two covenants. Alam natin, the Old Covenant is more on the generational blessings in the life of the Jewish nation. However, the New Covenant would focus on the regeneration. No? So if the Old Covenant is generational, the New Covenant is regenerational. So meaning based on the Holy Spirit's ministry. Okay? Kaya nga may contrast dito, yun sa ginagawa ni John the Baptist sa kagagawin ng Panginoon. Of course, through the ministry of the Holy Spirit. Kayo ay babautismuhan niya sa banal na Spirito. Ito ay paghahambing sa bautismo ni Juan. Ang Mesyas ang magpapasinaya ng bagong panahon ng Spirito. The Messiah will inaugurate the new age of the Spirit. It's the Lord Jesus Christ. Ang kanyang bautismo ay kasama o sa pamamagitan ng Spirito. So yun yung makikita na, of course, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. The Lord Jesus Christ is the second. So it's the Lord Jesus Christ that will send the Spirit to the church. Mayroong maraming pagtalakay sa gitna ng mga denominasyon sa kung anong pangyayari sa Kristiyanong karanasan ito pumapatungkol. So yung time that the Lord Jesus Christ will baptize through the Spirit. Ang ilan ay pinagpapalagay na ito ay tumutukoy sa isang pagpapalakas ng nakaranasan pagkatapos ng kaligtasan. So, yan yung interpretation ng iba, no? Or what we say, isang pangalawang pagpapala o yung second blessing, no? But on the opinion of Dr. Bob Utley, sa aking palagay, iyon ay tumutukoy sa pagiging isang Kristiyano. No? On 1 Corinthians 12, oh, my sun is going down. Oh, yeah. 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Sapagkat sa pamamagitan ng isang spirito ay binabautismo ang tayong lahat tungo sa isang katawan. So, this baptism of the Spirit will incorporate us to the body. Of course, the Church of Christ. Maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinapainom sa isang spirito. So, meaning the baptism in a spiritual sense would incorporate us to a body, which is the Church of Christ. So, yun yung maliwanag na implication nito. So, it's not really the second blessing that some of our evangelical friends are standing on. But the work of the Holy Spirit includes our incorporation to the body, the one Church of Christ. No? Kaya nga dapat ang isang mananampalataya, kung tunay na ligtas, ay sasama sa isang lokal na kongregasyon o church. No? Because it's the Holy Spirit that incorporate us to one body. Okay? So, yun yung maliwanag dito. Tuloy tayo kay Dr. Bob. Hindi ko itinatanggi ang mga susunod na pagpupuno at pagpapalakas. Of course, that's the Holy Spirit's ministry. Ngunit naniniwala ako na mayroon lamang isang paunang spiritual na bautismo kay Kristo sa mga mananampalataya na nagpapakilala sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus.
Okay. So there are, sige, let's look at some of the reference text here in Romans chapter 6, verse 3 and 4. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. You see? Yung analogy of our baptism symbolizes what had happened to us. Now that we have been with Christ even in His death, no? Symbolizes by this baptism. But of course, the Holy Spirit is the one acting on this, incorporating us to the body. No? Ayan, Ephesians 4:5. Tingnan natin lahat ito. Magagandang mga talata ito eh. Isang Panginoon, ito yung regarding the unity of the church. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Okay? So, this would, I would say, as Christians, no, ito yung incorporating ministry of the Holy Spirit. No? It's not just a physical water of baptism. Or since we have been incorporated to the body by the Holy Spirit. Also in Colossians chapter 2 verse 12. Nang inilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Okay? So, still the resemblance of the death, burial, resurrection, our baptism. Ito ang paunang gawain ng Espiritu na isinalaysay ng Panginoon mismo sa John chapter 16 verses 8 to 11. Tingnan natin. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungo sa kasalanan, sa katwiran, at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Okay? So yan yung mga paggawain o ministeryo ng Espiritu. Sa aking pagkaunawa, according to Dr. Bob, ang mga gawain ng Espiritu, banal na Espiritu ay, based on this passage, number 1, panunumbat sa kasalanan. Conviction of sin. So, it's the Holy Spirit's ministry, work of the Holy Spirit. Pagpapahayag ng katotohanan tungkol kay Kristo. Yan. So, yung sa matter of illuminating the minds of the people na through the gospel preaching. Kasi ang Bible at ang Espiritu ay magkasama, na magkasangga ito sa pagbabago ng isang tao. No, habang ipinapangaral ang Ebanghelyo, kumikilos ang banal na Espiritu. Okay? So, yun, magandang gawain ito. Pagpapahayag, paanong nabago ang ating kaisipan tungo sa Diyos, tungo sa Panginoon Kristo, tungo sa kasalanan. No? So, these are important works of the Holy Spirit. Ang pangunguna sa pagtanggap ng Ebanghelyo. Napakagandang ministry ito na tayo ay the God through His Spirit initiates this
Okay, no? So may titingnan lang reference dito eh. So initiates on the acceptance of the gospel. So it's the Holy Spirit. Of course, it's the Trinitarian work. No? But primarily, isa rin ito sa mga gawain ng banal na Espiritu. Number 4, ang pagbabautismo patungo kay Jesus. No? So this more on the incorporating ministry as we will be incorporated to a body, we will be incorporated in Christ as well. Because yung ulo ng iglesia ay ang Panginoon eh. No? So we have been incorporated through this baptism. Hindi ito yung water baptism mga kapatid, no? Baka makonfuse tayo doon. So it's not. So water baptism is an outward symbol of the inward working of the Spirit. Ayan yung inward working. Yung bautismo patungo kay Jesus. Number 5, panunumbat sa mananampalataya na nagpapatuloy sa kasalanan. Conviction of sin on the lives of Christians, professing Christians. Mahalaga yan kasi nagigrieve ang banal na spirito sa ating mga pagkakasala. No? So, nanunumbat siya. He's the one convicting us. No, this is not the will of the Lord in your lives. No? So, nagpapatuloy ito. Sumasamo ang banal na spirito sa atin kung tayo ay nagkakasala. Okay, number 6, pagbubuo ng wangis ni Kristo sa mananampalataya. Napakagandang gawain ng banal na spirito ito, forming Christ-likeness in our behavior of the believer. No, yung mga mananampalataya, no, yung pagbubuo ng wangis natin, mindset, behavior, attitude, all of this, no, is the working of the Holy Spirit, and we thank the Lord for that. Okay, now let's look at the next text in verses 9 to 11. Babasahin po muli natin sa Ambagong ang Biblia. Okay. This is the baptism of the Lord Jesus Christ. Nang mga araw na iyon, ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. Pagkaahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu ay bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati. So speaking of the presence of the Holy Spirit during the baptism of the Lord Jesus Christ. At may isang tinig na mula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod. So speaking about the Father through this voice coming from heaven. So indeed, that particular moment of the baptism of the Lord Jesus Christ, the three persons of the Trinity were present. Of course, the Lord Jesus Christ physically present during the baptism, and then the presence of the Spirit like a dove. No, hindi talaga dove, ang sabi dito, tulad ng isang kalapati. Okay? So hindi siya kalapati. Tulad ng isang kalapati. No, the way he descends from heaven. And then the voice coming from the Father. Okay? So nandyan yung Trinitarian presence during the baptism of the Lord Jesus Christ. Okay. Nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea. Okay, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea na nirahan ng ilang taon sa Ehipto, sa Egypt, remember, no? During his second year, ay linipat sila doon dahil alam natin nangyari na si Herodes ay pinagpapatay ang mga sanggol na ito, mga bata. At pagkatapos ay tumira sa Nazaret, ang bayang sinilangan ni na Jose at Maria.
na isang maliit bagong paninirahan ng mga Hudyo. So, it's a new settlement from the Jews on the north, sa Hilaga. Ang naunang ministeryo ni Jesus ay sa hilagang bahagi na nakapalibot sa dagat ng Galilea na nagtutupad sa propesiya ng Isaias 9:1. So, tingnan natin to. Gayunman ay hindi magkakaroon ng kapanglawan sa kanya na nasa pagkahapis. Nang unang panahon na dinala niya sa pagkahamak ang mga lupain ng Zebulon at Neptali, ngunit sa huling panahon ay gagawin niyang maluwalhati ang daan patungo sa dagat at sa lupain sa kabila ng Hordan sa Galilea ng mga bansa. Okay, so this is the prophecy that the Lord's early ministry is on this place, the north part of Galilee. Okay. And then the Lord Jesus Christ was baptized. Si Jesus ay binautismuhan. Ang mga ebanghelyo ay magkakaiba sa kanilang sinaunang pagkakasunod-sunod ng mga ministeryo ni Jesus. Sa Galilea, Judea, ito ay tila mayroong isang naunang ministeryo sa Judea at isang kinalaunan. Ngunit lahat ng apat na mga pagkakasunod-sunod ng ebanghelyo ay kailangan tumugma upang makita ang naunang pagparito sa Judea. So there's this first Judean ministry. Dali lang po. Okay. Kung bakit nabautismuhan si Jesus ay palagi ang pagkabahala para sa mananampalataya dahil ang bautismo ni Juan ay isang bautismo ng pagsisisi. Hindi kailangan ni Jesus ng pagpapatawad dahil siya ay walang kasalanan. So ito yung maliwanag na makikita natin yan. But may mga tsorya, basahin muna natin yung mga talata patungkol sa kawalang kasalanan ng Panginoon. In 2 Corinthians 5:21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo maging katwiran ng Diyos. So napakagandang talata ito patungkol sa Panginoon. Sa Hebrews 4:15, sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari o saserdote na marunong makiramay sa ating kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Okay, isa pa. In 1 Peter naman. 2:22. Siya ay hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Ayan, witness of Apostle John. Okay, may mga tsorya patungkol sa pagbabautismo sa Panginoon. Iyon ay isang halimbawa upang sundan ng mga mananampalataya. So that's one. To be an example for believers to follow. Iyon ay kanyang pagpapakita sa mga pangangailangan ng mananampalataya. It was his identification with believers' need. Pangatlo, iyon ay kanyang ordinasyon
at pagtataguyod para sa ministeryo. It's part of his ordination and equipping to the ministry. Number 4, iyon ay isang simbolo ng kanyang pangkatubusang tungkulin. It is a symbol of his redemptive work. Panlima, iyon ay kanyang pagsang-ayon sa ministeryo at mensahe ni John the Baptist or one na taga-bautismo. His approval of the ministry and message of John the Baptist. So, maraming mga tsorya, no? Number 6, iyon ay isang pangpropesiyang pagpapauna ng kanyang kamatayan, paglibing at muling pagkabuhay. Iyon, yung pagpapauna niya. This foreshadowing of his death, burial, and resurrection. Found in Romans 6 and Colossians chapter 2. Kung ano man ang dahilan, ito ay isang tiyak na yugto sa buhay ni Jesus. It's a definite point in the life of the Lord Jesus Christ. Bagaman ito ay hindi nagpapahiwatig na si Jesus ay naging Mesyas sa puntong ito. No, of course not. So he had been a Messiah even prior to his incarnation, na siyang sinaunang hidwang pananampalataya ng adoptionism. So there's this heretical view of adoptionism, which is stated on the Orthodox Corruption Scripture by Bart Ehrman. No, so yan po yan. Iyon ay nagtaglay ng dakilang kahalagahan sa kanya. Okay, I don't know if we have time to discuss some of these variants. Siguro itong verse 10, so ito yung mga typical sa pagsulat ni Marcos, yung kanyang yung immediacy of action o yung yung kagyat ng mga aksyon o pagkilos sa pagsulat ni Marcos. Sa verse 10, basahin natin. Pag-aahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan at ang spirito na bumaba sa kanya na tulad ng isang kalapati. So, yun yung nakikita natin doon, no? Yung concept na immediate, biglaan, no? O kagyat. So, mga salin, makikita natin yung mga saling ito. Una yung karakaraka. Okay? Pwede rin naman na parang pagdaka o kagyat. No, ito ay isang lubhang karaniwang termino sa Marcos. No? It's indeed a very common term in Mark. Iyon ay nagpapakilala ng kanyang ebanghelyo. So this characterize the gospel writing of Mark. Dito ang et eutus, this is the Greek word, ay isinaling kagyat o pagdaka. So sa maraming mga talata ng Marcos. Ito ay ang termino na pagtatakda sa ebanghelyo ng Marcos ng mabilisan. Pagkilos ng kalagayang damdamin. No? So, yun yung mga characteristic. Action-oriented, fast-paced. Yun ang makikita natin dyan. Na nagsasamo sa mga taga-Roma. Na ito naman may apela sa mga ng mambabasang taga-Roma. Ito yung kanilang kung saan ito yung mga readers ni John Mark. Ang pangkat ng saling ito ay ginamit salita. Sorry. Medyo nagkakabulol-bul yung aking andito.
ay ginamit ng Marcos ng halos 47 times. Yan. Okay. So, dito muna tayo, no? So, titingnan natin yung isa pang phrase afterwards, pag-ahon sa tubig. So, we could also look at the Translator's Handbook of the Gospel of Mark by Bratcher and Nida. Yan, isa sa mga author ng Greek lexicon, yung Leonida lexicon. Okay? So, dito muna tayo because of some meron din tayong mga gawain pa afterwards. So, salamat sa Panginoon sa patuloy niyong paggabay sa bawat isa at sa mga tagapakinig, no? Nawa ay huwag kayong magsawa na samahan ako sa morning devotion na ito. So, tayo po yung manalangin. We thank you, Lord, for your mercy and grace. Continually guide us. Bless us so that we become a blessing to each one. May you glorify as we study these passages of the Gospel of Mark. Be with us for the rest of the day. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay? So marami pong salamat sa bawat isa.